tayo kahit anong struggles, anong problema yung dumaan sa atin, nakakayanan natin kasi we believe in prayer. Ano po, sa kapangyarihan ng pananalangin. Kasi kumikilos po ang Diyos sa puso at isip natin. Ang kawalan ng pananampalataya ay maaaring magdulot ng pagtanggi o pagsunod. Yan nga po yung sa mga non-Christian people. No? At isa dyan sa example ay si Paraon. No? He is an Egyptian ruler. No? Na kung saan under niya pati yung mga religious leader, yung kung ano yung tumatakbo na religion sa panahon na nila, kontrolado po lahat yan ni Paraon. At nakita natin kung babasahin sa Exodus chapter 5 verse 8 kung paano in-enslave yung buong Israelites, no, na pinatakas ng Diyos dun sa sitwasyon na yon, ginamit si Moises at si Aaron. Kasi sa sobrang tindi nito ni Paraon sa pagiging ruler, ultimo nga yung mga dayami, di ba, na pinapakuha dun sa mga tao na slave ng mga Israelites, hindi pa sila pinapatihan doon kung babasahin natin sa wait lang po. Para may cover dito. Dito sa Exodus 7, verse 1, ito na po yung inutusan na ni Yahweh o ng ating Panginoong Hesus, si Paraon at si Aaron, no? Na sinabi ni Yahweh kay Moises, gagawin kitang parang Diyos sa harapan ni Paraon, at ang kapatid mong si Aaron ang magiging tagapagsalita mo. Lahat ng sasabihin ko sa iyo ay sasabihin mo kay Aaron. Siya naman ang magsasabi sa Paraon na payagan kayong umalis sa Ehipto. Ngunit patitigasin ko ang puso ni Paraon, yun po ay kalooban ng Diyos. No? At gumawa man ako ng maraming kababalagan sa Ehipto ay hindi siya makikinig sa iyo. Kung magkagayon, ipadarama ko sa kanila ang bigat ng aking kamay. Kaya ito ginamit si Aaron tsaka si Moises. No, yung sa tungkod na naging ahas, pinakita ng Diyos yung kanyang kapangyarihan, yung kanyang mahika, para i-convert yung itong si Paraon, ngunit sa katigasan niya ng puso ay pinarusahan siya ng Diyos. At sa Exodus 7:3 nga, dahil sa kayabangan, pagmamahal sa sarili, pride at takot sa pagbabago, impluwensya ng kapangyarihan, ay pinahintulutan din ng Diyos bilang bahagi ng kanyang plano upang makita ang kanyang kapangyarihan sa pamamagitan ng mga himala sa Israel. So yun po ay sinadya ng Panginoon na mangyari. And then sa 1 Samuel, bilisan na lang po natin, sapagkat ang paghimagsik ay gaya ng kasalanan ng pangungula at ang katigasan ng ulo ay gaya ng pagsamba sa mga Diyos-Diyosan, sa mga terak. Sapagkat dahil sa iyong itinakwil ang salita ng Panginoon, ay kanya namang itinakwil ka upang huwag ng kanang maging hari. So yun po ang sabi dito sa 1 Samuel para doon kay Paraon. And sa Romans 12 verse 2, and be not conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that you may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Ito po yung magbago tayo kung nakikita natin na mali yung nasa paligid natin. Yung sa Joshua 22 verse 5, ingatan lamang ninyong mainam na gawin ang utos at kautusan na iniutos sa inyo ni Moises. Ano po yun yung kautusan? Hindi po yung pag-aaral ng hayop, hindi po yung mga nakagawian sa Old Testament, kundi ang sabi dito, na ibigin ang Panginoon ninyong Diyos at lumakad sa lahat ng kanyang mga daan at ingatan ang kanyang mga utos at lumakit sa Kanya, at maglingkod sa Kanya ng buo ninyong puso at buo ninyong kaluluwa. Na-spell pa yung buo. Ayan, yung perfect example po natin dyan is si Apostle Paul. Kung gusto niyo pong basahin, nasa Acts po yan, chapter 8, yung buong journey niya, and yung story niya, kung paano siya na-convert bilang Pablo, no? Galing doon sa pagiging persecutor as Saul. Ayan, mababasa po natin yan yung story niyan doon sa Acts chapter 8, patuloy, no, kung paano siya pinakitaan ng kapangyarihan ng Diyos. Ginamit yun ng Apostol Pablo para iwan yung kanyang nakaraang pagkatao. Na doon niya sa aklat ng Filipos, sabi nga doon,
inari niyang sukal lahat ng meron siya, yung kayamanan na meron siya, yung position na meron siya. Sabi niya, inari kong sukal ang lahat ng yan, alang-alang sa pagkakilala ko kay Kristo. Kasi hinayaan niya yung sarili niya, noon na nandun yung free will, ngunit binago siya ng Panginoon, hindi niya piniling manatili doon sa pagkatao niya bilang isang persecutor, kundi nagbago siya. Ayun sinasabi sa Romans 12 verse 2, nagpagamit siya sa Panginoon. At sa James chapter 1 verse 22, datapwat maging tagatupad kayo ng salita at huwag tagapakinig lamang na inyong dinadaya ang inyong sarili. Sa amin po sa province, saglit lang po ng kwento to. Ang sabi po kasi dito, huwag maging tagapakinig lamang sapagkat inyong dinadaya ang inyong sarili. May preacher ko ako na-encounter sa province. Sunday, nagtuturo siya, nag-preach. Kasama, including his family. Pero minsan po, weekdays, nakikita siya sa labas ng mga kapatiran na lasing. O yun po ay pandaraya sa sarili at hindi lang sa sarili bagkos pati sa mga tagapakinig. Isipin po natin kung ikaw ay isang mangaral at nakikitaan ng ganong gawain, maniniwala pa po ba kaya sa atin yung ating kawan na pinangangaralan? Siyempre po, hindi. Paano ka makapagparami ng tupa ng kawan kung ikaw bilang isang mangangaral ay ganun yung pinagagawin mo? So ganun din po sa atin, huwag tayong maging tagapakinig lang, hindi yung nandito tayo every Sunday, nakakatulugan natin, or else maririnig natin yung salita, lalabas sa kabilang tenga, babalik tayo sa pumuhay natin Monday to Saturday, kung tayo ay mapagmura, tayo ay mapaglasing, tayo ay nagsasabong, magsusugal. Hindi po ganun yung isang Kristiyano. Ano po? Sapagkat dinadaya natin ang ating sarili. Sa Luke 11:28, datapot sinabi niya, oo, bagkus lalong mapalad ang nakakikinig ng salita ng Diyos at ito'y ginaganap. Yung application or pagsasabuhay po ng Word of God. Yun po yung pinaka-vital sa ginagawa po natin na pagtitipon dito every Sunday. At sumagot si Jesus at sinabi sa kanya kay Judas, hindi po si Judas Iscariote, kundi si Judas po na tinatawag na wait lang po. Si Judas po na tinatawag na Tadeo, hindi po si Judas Iscariote. Isa din po siya sa mga 11 alagad na tapat kay Jesus. Ang sabi diyan, sumagot si Jesus at sinabi sa kanya, kung ang sinuman ay umiibig sa akin, ay kanyang tutuparin ang aking salita or pagsasabuhay. At siya iibigin ng aking Ama at kami pasasa kanya at siya gagawin namin aming tahanan. Napaka-importante po nung pagsasabuhay ng salita ng Diyos. Kaya sinasabi natin na huwag natin hayaan na yung emosyon natin bilang isang tao, yung mag-control sa atin, kundi tayo mag-control kung sa emosyon natin. Lagi po natin iisipin, bago natin gawin ng isang bagay, isipin natin po ano yung pwedeng maging consequences niya sa atin as a Christian. Sa Joshua 1 verse 8, ang aklat na ito ng kautusan ay huwag mahihiwalay sa iyong bibig, kundi iyong pagbubulayan araw at gabi upang iyong masunod na gawin ang ayon sa lahat ng nakasulat dito. Sapagkat kung magkagayoy iyong pagiginawain ng iyong lakad, at kung magkagayoy magtatamu ka ng mabuting kawakasan, which is the eternal life. And sa Psalm 142 verse 10, teach me to do your will, for you are my God. May your good spirit lead me on level ground. And sa 81 verse 11 din ng Psalms, teach me your way, Lord, that I may rely on your faithfulness. Give me an undivided heart, that I may fear your name. And sa 1 Samuel 12:24, but be sure to fear the Lord and faithfully serve Him. Think of all the wonderful things He has done for you. Iba po kasi pag faithful yung pananampalataya ng isang tao. Natatakot tayo and then nagkakaroon tayo ng wisdom bilang isang mananampalataya sa lahat ng ating ginagawa. And sa Psalms 37 verse 5, commit everything you do to the Lord, trust Him and He will help you. So, dito po nagtatapos yung sermon natin. Nawa ay nagkaroon tayo ng
pagkaunawa, no? Para po sa ating mga sarili.